nang tanggapin ng alok sa'yo. Hindi ko mapigilan na sabi sa kanya, "Ha? Alok? Yun bang iaalok sa akin ng ex mo? Bahala ko nga sanang tanggapin eh." Kaya lang, kabado na tanong ko sa kanya. Kaya lang, mas mahal kita at hindi ko kaya na wala ka sa buhay ko. Shit talaga. Parang biglang kubalas ang puso ko sa dibdib ko. Sobrang kinikilig ako at sobrang saya ko. I'm so lucky to have her in my life. Kahit hindi ako tumataya sa loto ay nakuha ko ang jackpot. Kinilig ang bubo ko. Mabiro na sabi niya sa akin. Kaya wala na akong sinayang na oras. Binuhat ko siya at mabilis na dinala sa loob ng silid namin. Akmang huhubarin ko ang damit ko nang pigilan niya ako. Hep, stop. Excited ka ba? Sorry pero seryoso ko sa sinabi ko. Wala tayong ana-ana for 1 month. Kahit akitin mo pa ako wala. Hindi ako bibigay sa'yo. Napatulala na lang ako dahil talagang excited na ako at akala ko makakaisa ako pero hindi pala. Pero hindi ako papayag na hindi ako makascore ng 1 buwan. Operation? Akitin ang boba ko. Anong ngiti yan? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. Wala po. Tulog na tayo, boba ko. Malambing na sabi ko sa kanya habang isa-isa kong hinuhubad ang saplot ko sa katawan. I know that you can resist my charm, boba. Bibigay ka din sa akin. Hindi man ngayon, pero alam ko na hindi ito aabot na 1 buwan. Saad ko sa sarili ko bago ako humiga sa tabi ng asawa ko. Minyal, magdamit ka nga. Nauutal na utos niya sa akin. Naiinitan ka sa ako, boba. Sa labas muna ako. Paalam niya sa akin pero bago pa man siya makaalis ay dinaganan ko na siya. Natatakot ka ba sa akin? Bakit naman ako matatakot? Di ka naman magaling. Nakangisi na sabi niya sa akin. Laglag ang pangako sa sinabi niya. Shit, talaga bang sinusubukan niya ako? Makikita niyang hinahanap niya. Talaga ba, boba? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Nagbibiro lang naman ako. Anya sa akin. Kung isa ito sa mga biro mo nagpapasalamat na ako kaagad dahil binigyan mo ako ng dahilan para ipakita sa iyo kung gaano ba ako kagaling. And I'll make sure that you will scream for more. Karen's POV. Nagkabati na kami ni Daniel pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin na hindi magpadala sa pang-aakit niya sa akin. Nakakainis lang kasi itong bibig ko kung ano-anong lumalabas. Hindi ko sinasadya na sabihin na hindi siya magaling kasi sobrang galing niya kaya napalunok na lang ako sa kaba. Relax, hindi kita pipilitin. Masunurin kaya ako. Nakangisi na sabi niya sa akin. Pumikit na ako na may kasamang paghika para alam niya na inaantok na ako. Nagpapasalamat talaga ako dahil nairaos ko 1 gabi na walang nangyayari sa amin. Masyado siyang gwapo para tanggihan pero kailangan ko na panindigan ang sinabi ko. At ngayon ay inaakit na naman niya ako. Panay ang kidnat niya sa akin na ikinaiinis ko na. Paano ba naman kasi papansin talaga siya? Parang wala siyang pakialam na makita siya ng mga estudyante niya. Kinuha ko ang phone ko para i-text siya dahil hindi ko na kayang tiisin pa. Ubo, tumigil ka na. Why? Nakakahiya? Bakit ka naman mahihiya? Umalis ka na nga. Wala na akong klase at inihintay kita. Malapit na ang uwian. Pwede mo naman akong hintayin sa kotse. Ikinahihiya mo ba ako? Bubo ko. O kaya alis na ako. Sige, dyan ka na muna. Pwede ba na maging pangit ka na lang? Are you jealous? Tumingin ako sa kanya at tinasan ko siya ng kilay pero nagulat ako dahil may dumating na isang grupo ng mga estudyante. Oh! Ngayon ako nakakita ng hampas lupa na may magandang phone. Saad na isang babae. True. At nakita ko na parang nilalandi niyo sa sir. Hoy babae, huwag kang feeling dyan. Tingin mo ba type ka ni Sir Daniel? Ano ba sinasabi niyo? Kunwari, natanong ko sa kanila pero nagulat ako dahil bigla akong sinabuyan ng babae ng tubig sa muka. Kaya nabasa pati ang suot kong t-shirt. Bagay lang yan sa'yo para magising ka sa panaginip mo. Ambisyo. What do you think you're doing? Dumagundong ang malakas na boses ni Daniel. Sir, binigyan lang namin ng leksyon ng babaeng ito. Halata po na inaakit ka. Do you have a problem with that, Miss Cruz? Umigtang na ang panga ni Daniel sa galit kaya hinawakan ko ang braso niya. Hayaan mo na. Sabi ko sa kanya. No, kailangan nilang malaman na mali ang ginawa nila. Sagot niya sa akin habang galit pa din.
Wala kayong karapatan na saktan siya o ibuli siya dahil asawa ko siya. She is my wife. Galit na sabi ni Daniel. Nakita ko na natigilan ang mga babaeng estudyante. Kahit ang mga tao dito sa kantin ay nakuha namin ng atensyon. Alam ko na nagulat ang lahat maliban kay Joy at Ate Sally. Hiyang-hiya ako sa ginawa niya. Ito ang ayaw ko. Ang makita ang mga mata ng mga taong mapanghusga. Wife po? Asawa niyo siya? Tanong pa nila kay Daniel. Yes, asawa ko siya. May problema ka ba? Galit pa din na tanong ni Daniel. Sigurado ka po ba, sir? May problema ka ba? You want proof? Tanong ng asawa ko sabay kuha sa kamay ko at pinakita ang wedding ring namin. Pasensyahan na tayong lahat, pero hindi ko ito kayang palampasin na lang. At wala akong pakaalam kung mayaman ka o anak ka ng kung sino man. Hindi ko kayang itolerate ang ganitong behavior nyo. Sorry po. Sabay-sabay na hingi nila ng sorry sa asawa ko. Hindi kayo dapat sa akin humingi ng paumanhin. Malamig na sabi ni Daniel sa kanila. Mrs. Robles, sorry po. Hindi po namin sinasadya. Sabi nila sa akin. Tumingin ako sa kanila. Alam ko na mga maldita sila at hindi sila totoong humihingi sa akin ng sorry. Kaya kinuha ko ang pinaglubluban ng mga serving spoon. Mabilis ko na isinaboy sa babaeng nagsaboy sa akin ng tubig. Sorry ha, hindi ko din sinasadya. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Nakita ko ang galit sa mga mata nila pero wala akong pakialam. That's my girl. Dinig ko na sabi ng asawa ko. Let's go home na, baby. Sabi sa akin ni Daniel. Nagulat pa ako dahil bigla niyang hinubad ang polo niya at itinakip niya sa dibdib ko ang damit niya. Halos lumaki ang mga mata ng mga nasa paligid. Sobrang hot naman kasi talaga ng asawa ko pero hindi nila pwedeng makita ang pagmamay-ari ko. Umuwi na nga tayo. Masyadong nag-enjoy mga fans mo. Mataray na sabi ko sa kanya. Binato ko pa sa kanya ang damit niya. Tinakpan ko na lang ng bag ko ang dibdib ko. Umini talaga ang ulo ko hindi dahil sa mga malditang mga bata kundi sa asawa ko na public display. Nauna na ako sa kanya at tinabon niya ako. Pagkapasok namin sa kotse, hinampas ko siya agad. Ouch! Nananakit ka, boba! Reklamo niya sa akin pero kaagad naman niya akong siniil ng halik sa labi. Kapwa kami hingal ng tumigil na kaming dalawa pero kaagad na naman ako nainis. Talagang dinadaan lang niya ako sa kiss. Naiinis ako sa kanya. Gustong-gusto mo talaga na ipangalandakin yung katawan mo doon. Baka nakalimutan mo na professor ka. Sinamaan ko pa siya ng tingin. Maganda naman ang katawan ko. Sagot pa niya sa akin kaya lalong umusok ang ilong ko. Dahil sa maganda kaya dinidisplay mo? Nakakainis ka. Akin lang yan eh. Ako lang dapat na nakakakita niyan. Nanlaki ang mga mata ko dahil ngayon ko lang na-realize sa mga sinabi ko sa kanya. Kaya nang tumingin ako sa asawa ko ay talagang ang lawak ng ngiti niya. Hoy, tumigil ka nga sa kakangiti dyan. Feeling pogi ka na naman. Saway ko sa kanya. Pogi naman talaga ako. Mas pogi sa Danny. Pabiro na sabi ko sa kanya. Shit, nakalimutan ko. Kailangan ko palang pumunta sa ospital. Bulalas niya. Bakit? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Nasa ospital si Danny kaya hindi ako nakauwi kahapon. Ano pang hinihintay mo? Umuwi na tayo dahil kailangan ko magbihis dahil sasama ko sa'yo. Sabi ko sa kanya bago ko hinubad ang damit ko. Tom, you're torturing me. Saad niya sa akin. Magmaneho ka na lang dyan. Huwag ka mang panay silip sa dibdib ko. Baka mabangga tayo niyan. Saway ko sa kanya. Inaakit mo yata ako. Feeling na masyado, Mr. Robles. Baka kasi kaya ako hinubad dahil mas lalamigin pa ako kapag suot ko yung basang damit ko. Mataray na sabi ko sa kanya. Shit, sana matapos lang isang buwan. Rinig ko na saad niya. Wala sa sariling napatingin ako sa umbok na nasa pagitan ng mga hita niya. Gusto kong tumawa pero pinipigilan ko ang sarili ko. Mahirap na kapag nainis siya, bigla, at baka bigla na lang niya akong sunggaban. Acting innocent ang peg ko ngayon. Wala naman ako intensyon na akitin siya. Gusto ko lang talagang hubarin ang damit ko. Bubo, anong gagawin ko ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala, Boba, dahil ayaw kitang pilitin. Sagot niya sa akin. Iba ang sinasabi ko. Anong gagawin ko ngayon dahil nalaman na nila na asawa mo ako? Hindi mo naman kasi kailangan na sabihin sa kanila na asawa mo ako. Parang bata ako habang nagsasalita dahil napalabi pa ako. Be proud, Boba ko. No need to hide it. Bakit ka ba nahihiya na malaman nila na asawa kita? Dahil iisipin nila na hindi tayo bagay. Hayaan mo silang isipin yun. Lagi mong tandaan na hindi natin hawak ang isip nila.
Ang mahalaga tayong dalawa. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Ako kasi, kaya ko kahit na anong ibato nila na mga salita sa akin. Pero ikaw, hindi ko kaya na may masasabi silang hindi maganda sa'yo. Wala akong pakaalam sa kanila, Boba. Dahil mas importante sa akin ay ang tingin mo sa akin. Mahal na mahal kita at sana huwag mo nang pagdudahan ng pagmamahal ko sa'yo. Bigla na lang siyang naging malungkot. Sorry, Bobo ko. Simula ngayon, hahawakan ko na ng mahigpit ang mga kamay mo. Mahal na mahal din kita at kahit ialok pa sa akin ng ex mo ang buong kayamanan niya, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pero Bobo, ang yaman pala ng ex-girlfriend mo. Ialok ba naman sa akin lahat ng kayamanan niya? Sabi ko sa kanya, mas mayaman ako, Boba ko. Talaga? Natatawa na tanong ko sa kanya. Oo, kasi ikaw ang kayamanan ko. Sagot niya na ikinatigil ko. Shit na malagkit, kinikilig ako. Dahil dyan, hindi na aabot ng 1 month ang walang ana-ana. Babawasan ko na 1 linggo. Pinakilig niya ako tapos marupok pa ako. Wish ko lang na hindi ako bubuka kaagad mamaya kapag humirit pa siya para pakiligin pa ako. Boba, tawag sa akin ang asawa ko. Bakit po? Di ba ako ang bubo mo? Ang bubuo sa buhay mo? Pero bakit parang ako ang nagwasak sa'yo? Nakangisi na tanong niya sa akin. Ha? Sinasabi mo? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Wala po. Nakangisi na sagot niya sa akin. Nanahimik ako saglit dahil iniisip ko sinasabi niya. Nagwasak? Tanong ko sa sarili ko. Nanlaki ang mga mata ko nang maintindihan kong ibig niyang sabihin kaya tumingin ako sa kanya. What's with that look? Tanong niya sa akin. Ikaw nga nagwasak, pero dahil tampo pa ako kaya 1 buwan ko itong hindi ipapawasak sa'yo. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Malalaman natin kung aabot ba ng 1 buwan, Boba. Nakangisi na sagot niya sa akin. Opo, kala mo siguro hindi ko alam na inaakit mo ako. Sorry ka na lang, Mr. Robles, pero hindi ako marupok. Sabi ko sa kanya. Alam ko na ikaw ang unang bibigay sa akin, Boba ko. Talagang ang laki ng tiwala niya sa sarili niya. In your dreams. Nakangisi pa na saad ko pero kahit na ako hindi ko rin talaga sure sa sarili ko. Umuwi muna kami sa kondo bago kami pumunta sa ospital. Pagkarating namin ay nakita namin si Danny na may kaaway. Maganda ang babae pero may pagka-chubby. Alagaan mo nga ako. Wala ako dito kung hindi dahil sa'yo. Saad ni Danny sa babae. Ano nga ako? Hoy, lalaking feeling pogi. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Bulag ka ba? Ang lawak kayo ng kalsada pero balak mo pa ako sa gasaan. Paano kung namatay ako? Galit na bulyaw ng babae sa kakambal ng asawa ko. Hindi ko tuloy maiwasan na maalala ang nangyari sa amin noon ni Daniel. Ang mga kawawa kong tilapia. Pero kung hindi rin dahil sa kanila ay wala akong Daniel sa buhay ko ngayon. Kaya special sa akin ang tilapia. Parang ayaw ko nang kumain ng tilapia. Tumikim ang asawa ko para kunin ang atensyon nila. Biglang yumuko ang babae at sa tingin ko nahihiya ito sa amin. Hanggang sa mabilis itong lumabas. Tinawag pa ito ni Danny pero tuloy-tuloy lang ang pag-alis niya. Kinamusta lang namin si Danny pagkatapos ay umalis din kaming dalawa ni Daniel. Boba, gusto mo pang mag-bar tayo? Biglang tanong sa akin ang asawa ko. Ayoko. Mabilis na sagot ko sa kanya. Bakit naman ayaw mo? Nakangisi na tanong niya sa akin. Ipasok pa ako bukas. Sagot ko sa kanya. Okay, sa Friday na lang tayo mag-bar. Siguro may binabala ka sa akin, no? Tanong ko sa kanya. Wala po, gusto lang kitang kasama doon. Hindi ko kasi gusto na mag-bar ka ulit mag-isa. Kaya pwede tayong dalawa na lang ang pumunta doon kapag gusto mo. Anya sa akin. Napaisip naman ako. Dahil tama siya. Pwede naman pala kami magpunta sa bar na dalawa as a date. Pero iniisip ko baka lalasingin lang niya ako para makascore sa akin kaya binawi ko na agad ang gusto ko na mag-bar na kasama siya. After 1 month na lang tayo mag-bar? Baka may binabala ka pa sa akin eh. Mas mabuti na yung sigurado. Saad ko sa kanya. Okay. Parang malungkot na sagot niya sa akin kaya napanguso na lang ako. Bobo, pwede ba tayong dumaan sa convenience store? May bibilin ka ba, Boba? Tanong niya sa akin. Gusto kong uminom ng strawberry juice. Sagot ko sa kanya. Okay. Mabilis na sagot niya. Nang makarating kami sa convenience store ay itinabi niya muna ang kotse. Bababa na sana ako pero sabi niya ay siya na lang ang papasok sa loob kaya hinayaan ko na lang siya. Naiwan lang ako dito sa kotse. Ilang sandali pa ay bumalik na siya sa bayabot sa akin ng strawberry juice. Siya na din ang nagbukas kaya ang ginawa ko na lang ay inumin ng juice na binilin niya.
Napangiti ako dahil ang sarap talaga ng juice. Lately ay naa-addict ako sa lasa ng strawberry juice, shake at kung ano-ano pa na may kinalaman sa strawberry flavor. Kumain muna tayo ng dinner, Boba. Sabi niya sa akin kaya ngumiti lang ako. Pumasok kami sa isang restaurant. Ang sosyal lang dahil hindi siya kagaya ng mga normal na restaurant. Dahil dito ay by room. Pumasok kami ni Daniel sa isang silid. Hindi ko alam pero parang may kakaibang nangyayari sa akin. Bakit parang naiinitan ako? Nainip na nga ako dahil ang tagal umalis ng waiter. At nang makaalis na ito ay kaagad ako umupo sa kandungan ng asawa ko. Nakaupo lang kasi kami sa sahig. Parang gusto kong magpalambing sa kanya. May problema ba? Tanong niya sa akin. Shit, bakit ang gwapo niya lalo sa paningin ko? Bakit lalo ko nangiinit habang nakatingin ako sa labi niya? Hindi maganda ito dahil parang gusto ko siyang sunggaban na lang. Boba, okay ka lang ba? Tanong niya ulit sa akin. Kasi bubu, naiinitan ako. Nakayakap ako sa kanya at sumubsob ako sa dibdib niya. Naiinitan ka? Tanong niya sa akin. Oo, kaya pwede na ba tayong umuwi? Gusto ko nang maligo. Boba, hindi pa tayo kumakain. Sagot niya sa akin. Napapikit ako dahil iba ang nasa isipan ko. Gusto ko siyang sagutin na iba din ang gusto kong kainin. Langya talaga. Karen, kailangan mong pigilan ang sarili mo. Hindi ka marupok at higit sa lahat nakakahiya na ikaw pa ang magyayaya sa kanya. Huminga ako ng malalim bago ako umalis sa kandungan niya. Naiinitan talaga ako at hindi ko alam anong nangyayari sa akin. Kaya sa mapahiya sa kanya ay tumayo na ako para lumabas. Boba, where are you going? Tanong sa akin ni Daniel. Uwi na ako. Sorry pero need ko na umuwi. Paalam ko sa kanya. No, hindi ka uuwi. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko talaga kayang sabihin sa kanya. Inalis ko ang kamay niya sa pulsuhan ko at mabilis kong hinanap ang banyo. Nagilamos ako na nagilamos ng mukha ko. Baby? Naririnig ko na tawag sa akin ni Daniel. Naiiyak na lang talaga ako. Para akong batang umiiyak dahil sa hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa binuksan ko na ang pinto at biglang pumasok si Daniel. Okay ka lang ba? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko sa kanya. Okay. Sagot niya sa akin. Nag-take out na lang kami at umuwi na. Habang nasa kotse panay ang mura ni Daniel. Hinahayaan ko na lang siya dahil mas malaki ang problema ko. Nilalabanan ko ang sarili ko dahil ayoko magpadala sa init ng katawan ko. Laking pasasalamat ko dahil hindi traffic at nakarating kami kaagad sa kondo. Mabilis akong pumasok sa banyo. Kaagad kong binuksan ang cold shower. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Wala naman akong ibang kinain o baka yung strawberry juice. Magrereklamo talaga ako dahil may side effect ang inumin nila. Paano na lang kung nategi ako? Humanda talaga sila. Boba, nagulat ako dahil nasa likuran ko na si Daniel. Daniel, kanina pa ako naiinitan. Pagbibigay alam ko sa kanya. I'm sorry, Boba ko. Bakit ka Hindi na niya ako hinayaan na tapusin ang sasabihin ko dahil siniil na niya ang labi ko ng isang mapusok na halik. Kagad ko namang ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Binuhat niya ako at isinandal sa pader. Kung nagiinit ako kanina ay mas lalo na ngayon. Bobo, I want you. Bulong ko sa tenga niya. Hindi ko na kayang magpakipot pa dahil marupok pala talaga ako. Hindi ko din alam kung paano ko pakakalmahin ang init ng katawan ko. Akala ko ba 1 month pa tayo mag-aana-ana, Boba? Tanong sa akin ni Daniel habang may malawak na ngiti sa labi niya. So, ayaw mo? Pwede naman akong lumabas at maghanap ng iba kung gusto. Nandahil sa sinabi ko'y naging agresibo siya. Kawawa na naman ang labi ko dahil pinanggigigilan na naman niya. You're only mine, Boba. Bakit ka naman maghahanap pa ng iba? Nandito naman ako. Saad niya sa akin sa pagitan ng halika namin. Tama ng daldal. Pagsimula na tayo. Let me satisfy you tonight, Boba. I love you so much. Anya sa akin at muli na naman niyang inangkin ang labi ko. Rest in peace na lang sa isang buwan na walang ana-ana. Papalitan ko na lang talaga ang pangalan ko. Karen marupok na ang ipapalit ko. Mukhang may pagwasak na magaganap ngayong gabi. Sigurado ako na sasakit na naman ang buong katawan ko bukas. Pinainit namin ang buong gabi naming dalawa para kaming walang kapaguran hanggang sa umabot na kami ng 3:00 ng madaling araw. Sumuko na lang ako dahil masakit na ang balakang ko. Hinayaan ko na lang si Daniel sa gusto niyang gawin sa akin. Pumikit na ako para matulog.
Kinabukasan ay sobrang sakit ng perlas ng sinilangan ko. Pakiramdam ko ay nabugbog ang akin at ang mga hita ko. Tumingin ako sa katabi ko na mahimbing ang tulog. Hindi ko alam pero hindi ko kayang pumasok sa trabaho ngayon. Nagising na din si Daniel at papasok pa daw siya sa academy. Habang nagbibihis siya papunta sa trabaho ay napatingin ako sa leeg niya. Bubo ko, takpan natin itong mga marka mo sa leeg. Sabi ko sa kanya. Huwag na, Boba. Mas gusto ko na ipakita sa kanila kung paano mo akong markahan. Pero nakakahiya. Baka isipin nila na sobrang mahalay ako. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Okay lang na maging mahalay ka. Basta sa akin lang. Uwi ako kaagad. Call me if you need anything. Paalam niya sa akin bago siya pumasok sa opisina. Paika-ika man ako sa paglalakad ay nakarating din ako sa living room pero natigilan ako nang may narinig ako nakatok sa pinto. Dahan-dahan ako lumabas at bumungad sa akin si Jessie. Hey Karen, gusto ko lang sana na mag-sorry sa'yo. Patawarin mo sana ako. Pangako hindi ko na kayo guguluhin pa. Pwede ba kita maging kaibigan? Biglang tanong niya sa akin. Hindi ko tuloy alam kung ano isasagot ko sa kanya. Nabigla ako sa tanong niya dahil hindi ko ito inaasahan. Paano ba naman kasi bigla na lang siyang pupunta dito para itanong sa akin kung pwede daw ba kami maging magkaibigan. Pasensya ka na pero hindi ako nakikipagkaibigan, lalo na sa ex ng asawa ko. At isa pa sapat na sa akin ang isa kong kaibigan. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Are you sure? Kung iniisip mo na ginagawa ko lang ito dahil gusto ko agawin sa dinya ay nagkakamali ka. Anya sa akin. Kita mo? Siya na mismo nagbigay sa akin ng clue tungkol sa mga pinaplano niya. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Sabi ko sa kanya, hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagiging magkaibigan. Sabi niya sa akin, nag-iisa lang ang kaibigan ko at sapat na siya sa akin. Si Ana na lang ang suyuin mo dahil bagay kayong dalawa. Saad ko sa kanya. Hindi ko na siya hinintay pa na magsalita dahil pumasok na ako sa loob ng kondo namin. Nakakatawa lang dahil ang akala ba talaga niya sa akin ay syunga? Mali lang ang mga Englishing ko pero hindi naman ganoong kahinang utak ko. May hidden agenda siya kaya gusto niyang kunin ang loob ko. Halos magmakaawa na nga siya na ibibigay niya sa akin ang mga kayamanan niya. Tapos ngayon gusto niya akong maniwala sa kanya. Lokohin niya ang sarili niya dahil isa siyang fake katulad ng dibdib niya na parang pakuan kalaki. Napatingin tuloy ako sa dibdib ko. Napangiti naman ako dahil kahit papaano yung lumaki na ito pero hindi man lang nakalahati sa dede ni Jessie. Kaysa mag-isip ako ng kung ano-ano yung humiga na lang ako sa sofa para matulog. Hanggang ngayon kasi ay masakit pa rin ang buong katawan ko. Pero hindi ko pa naipipikit ang mga mata ko ay nag-ring ang phone ko kaya mabilis kong sinagot ang tawag ng asawa ko. How's your feeling, Boba ko? Tanong niya sa akin. I'm fine, Bobo ko. Where are you? Bakit naka-off ang camera mo? Tanong niya sa akin. Wala lang po. Feel ko lang po. Nakahiga kasi ako dito sa sofa, tapos wala akong damit. Shit, Boba. Stop teasing me, dahil baka bigla na lang ako umuwi ngayon. Sabi niya sa akin. But I'm telling you the truth, Bobo ko. Pangaasar ko sa kanya kaya napapa-Englishing pa ako. Boba. Bobo ko, naiinitan kasi ako. At ang mahal kaya ng kuryente kaya nagubad na lang ako. Mamaya nga itatambay ako sa veranda. Don't you dare, Boba. Dahil sisiguraduhin ko na hindi ka makakalabas sa room natin. Pagbabanta niya sa akin. Asus! Sa tingin mo, kaya ko pa maglakad ng maayos gayon? Tanong ko sa kanya. Masakit pa rin ba? Malambing na tanong niya sa akin. Sobra po. Sagot ko sa kanya. May gusto ko ba mamaya? Gusto ko ng cheesecake na sunog. Sagot ko sa kanya. Sunog? Opo, may nakita ko online. Sagot ko sa kanya. You mean, burnt cheesecake? Tama, yun nga ang tawag nila. Nakangiti na, sagot ko sa kanya. Okay, ibibili kita bago ako umuwi. Baba, please, open your com. Gusto ko tang makita. Namimiss na kasi kita. Parang malungkot ang mga mata ng bubo ko kaya binuksan ko ang com ko. Shit, you're naked? Gulat na saad niya sa akin. Sabi ko naman kasi sa'yo na nakahubad ako, pero hindi ka naman naniniwala sa akin. Sabi ko sa kanya. Ang buong akala ko kasi nagbibiro ka lang. Sabi niya sa akin. Ubo, inaantok na ako. Saad ko sa kanya. Okay, Baba, sleep ka na pero magdamit ka na dahil wala ako dyan para yakapin ka kapag bigla kang nilamig. I love you. Malambing na saad niya sa akin. I love you too, bubo ko. Ingat ka sa trabaho mo.
Sabi ko sa kanya bago ko pinindot ang end button. Inaantok na talaga ako kaya hindi ko na kinaya pa ang antok ko. Nagising ako dahil may nararamdaman akong humahalik sa aking labi. Nang idilat ko ang mga mata ko ay ang gwapo kong asawang bumungad sa akin. Nakabihis na din siya ng pambahay. Nasaan ang cheesecake ko? Tanong ko kaagad sa kanya. Bakit parang feeling ko, Boba, mas excited ka pa sa cheesecake kaysa sa akin? Para nagtatampo na tanong niya sa akin. Tumigil ka nga dyan. Kung ayaw mo ibigay, bahala ka. Sa'yo na lang yung cheesecake mo. Nagtatampo na sabi ko sa kanya. Boba, nagbibiro lang ako. Here na, ang burnt cheesecake mo. Saan niya sa akin sabay bigay ng cake. Thank you po. Malambing na sabi ko sa kanya. Umupo siya sa tabi ko kaya lumipat ako ng upo sa kandungan niya. Hinalikan ko ang bumukha niya para lambingin siya kaya kaagad kong naramdaman ng kaibigan niya. Napangiti na lang ako dahil sobrang bilis niya. Talagang maapektuhan. Kaya naisip ko tuloy kung ganito rin kaya siya sa ibang babae. Bubo ko, may tatanong sana ako. Sabi ko sa kanya. What is it? Kapag ba ibang babae ang kakandong sa'yo, nabubuhayan ka din ba? Dara-diretso na tanong ko sa kanya na hindi ko man inisip kung tama ba na itanong ko ito sa kanya. Nakita ko na napalunok siya kaya kaagad na uminit ang ulo ko. Iniisip ko na kinakabahan siya. Siguro ay apektado pa din siya sa ibang babae. Boba, I know what you're thinking pero mali ka dahil sa'yo na lang ako ganito. I want to be honest. Noong hindi pa kita nakikilala ay mabilis ako ma-attract sa iba. Pero dahil gusto ko makapag-sex sa kanila. Pero iba ang meron tayo, boba ko. We make love at hindi lang basta sex. Dahil mahal natin ang isa't isa. Paliwanag niya sa akin. Ang dami mo namang sinabi, isa lang naman ang tanong ko. Pero masaya ako dahil honest ka sa akin. Kaya may sasabihin din ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Ano yun, boba ko? Tanong niya sa akin. Kasi, kanina. What happened? Tanong niya sa akin habang halatang hinihintay niyang sasabihin ko. Pumunta dito ang ex mo. Sabi ko sa kanya. Wala sana akong balak na sabihin pa sa kanya pero hindi ko rin kaya na maglihim pa. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang siya sa akin. Narinig ko ang paghinga niya ng malalim. Nagkatinginan kaming dalawa. Inalok ka na naman ba niya? Malungkot na tanong niya sa akin. Hindi. Dahil tinatanong niya na ako kanina kung pwede ba daw kami maging magkaibigan. Ano sagot mo? Ang sagot ko sa kanya ay hindi. Kasi hindi naman talaga pwede, di ba? Sa tingin mo ba? Masama ako dahil tinanggihan ko siya? Tanong ko bigla sa asawa ko. Walang mali sa ginawa mo. Mas okay yun dahil hindi natin alam kung sincere ba siya o gusto ka lang niyang paglaruan. Nakangiti na sabi niya sa akin. Sapat na kasi sa akin si Joy. Pangalan pa lang niya, malinis na at napapasaya niya ako. Naughty girl. Natatawa na sabi niya sa akin. Napanguso naman ako dahil humahagalpak na siya sa kakatawa. Biruin mo, hindi pa nga yun mga jokes ko pero tuwang-tuwa na siya. Pero masaya ako dahil very very far na talaga siya sa dating masungit at arugante na Daniel na nakilala ko. Ang lalaki na pinaakyat ako sa 10 palapag kaya naggarayuma ako. Boba, bakit parang may galit ka sa akin? May nasabi ba ako na ayaw mo? Biglang tanong niya sa akin. Bakit mo ba ako pinaakyat sa hagdanan noon? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mga tuhod ko sa mga pinaggawa mo. Naiinis na sabi ko sa kanya. Alam ko na pasas-pas na pero naalala ko lang bigla kaya umini talaga ang ulo ko. Bumaba ako sa kandungan niya. Kahit na paika-ika pa rin ako maglakad ay pumunta ako sa kusina para kumuha ng plato dahil gusto ko nang kainin ng cheesecake. Tahimik lang na nakasunod sa akin ang asawa ko. Hindi ko siya pinansin dahil medyo naiinis pa ako sa kanya. Inilabas ko na sa box ang cheesecake at naglagay ako sa plato. Kanina pa kasi talaga ako naglalaway. Akmang kukuha din si Daniel ng kanya nang pigilan ko siya. Huwag buntang kayo, nabawasan yan. Puputulin ko yung ano mo. Yung kamay mo. At hindi ka talaga makakatabi sa akin mamaya. Pagbanta ko sa kanya na ikinatulala niya. Malawak ang ngiti ko habang palabas ako sa kusina namin. Sarap na sarap ako sa kinakain ko na cheesecake habang ang asawa ko ay nakatingin lang sa akin. Hinayaan ko lang siya dahil sobrang sarap kasi kaya hindi ko na malayan na nauubos ko ang isang buong cheesecake. Ubo, saan ka bumili ng cheesecake? Tanong ko sa kanya. Kay Ninang Kay. Sagot niya sa akin. Ang sarap. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Bukas, Bobo, pwede bang ibili mo ulit ako? Tanong ko sa kanya. Okay, Boba. Sagot niya sa akin. Bobo, kahit nakasimangot ka? Tanong ko sa kanya.
Kasi hindi mo wala ako binigyan. Para nagtatampo na sabi niya sa akin. Yumuko ako dahil tama siya. Hindi ko man lang siya binigyan. Ang sama ko dahil madamot ako. So sobrang hiya ko ay pumasok ako sa lid namin at nagtalukbong ako ng kumot. Boba, may problema ba? Malumanay na tanong sa akin ni Daniel. Ang sama ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Bakit mo nasabi yan? Tanong niya sa akin habang pilit na inaalis ang kumot sa ulo ko. Kasi feeling ko ang sama ko. Kasi ang damot ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. It's okay, Boba. Ang totoo niyan, gusto lang sana kitang asarin. Pero masaya ako dahil naubos mo at nasarapan ka. Kahit ilang pang burnt cheesecake ang pabili mo sa akin ay bibili kita. Nakangiti na sabi niya sa akin. Talaga? Ibibili mo ako kahit ngayon? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Kung gusto mo sumama ka pa. Sabi niya sa akin. Sige, gusto ko sumama. Sabi ko sa kanya. Let's go na. Hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami papunta sa elevator.